Heavenly Father, Lord, we want to thank you, Lord, for this wonderful meeting, Panginoon. Ikaw, Panginoon, naglapit-lapit, Panginoon, mga bagay. Thank you, Lord, sa mga classmate, Lord, kaibigan, Lord, kapatid, Panginoon, for nito, Panginoon. Salain mo, Lord, ang first or second, Lord, na pagkikita through yung meeting, O God. And ang purpose nito, Panginoon, ay mag-glorify ang pangalan. At the same time, Lord, we want to encourage each and everyone, Panginoon, lahat sa mga panahon ito. Salamat, Lord, especially sa pakikinig ng iyong salita ng tanghali. Ipalayan mo ang lahat, Panginoon. Ito po ang panalangin namin sa tanghali ito. In Jesus Christ's name, Amen. 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 Thank you, Pastor Tim. Ang mga ina-expect natin na sasama dito, sa attendance muna, gusto lang na i-recognize lahat ng nandito. First, si Katrina, tapos si Pastor James, Tim, Oscar, Melanie, Vix, tsaka ako. Sana may mga mag-join pa. I-message nyo lang sila kasi pwede naman tayo mabot kahit hanggang 2:30 man lang. Para i-ano lang natin, as much as possible, yung session natin, di naman mag-consume ng masyadong mahabang oras ng within 1 hour matapos natin to. Pero since pilot natin to, by the way, ni-record ko na pala tong session na to. Since pilot episode to, gaya ng mga recommendation din nung working team, sina Tim, si James, Melanie, and the rest. Wala muna tayong messenger ng session natin ngayon, pero gagawin natin to para siguro magkakilanlan tayo. Tapos di ko alam kung ano eksakto magiging flow kasi pwede naman natin itong i-improve, di ba, Tim? Yes. Pwede siguro natin simulan testimony sa mga kasama natin sa mga Oo. Pero bago siguro tayo mag-ikot ng testimonies natin, paliwanag natin bakit Bridging the Gap yung title ng activity natin. Kasi 'di ba nung nakaraang reunion, nakita natin yung challenges ng bawat kabatch natin na nagkaroon ng masyadong matagal yung gap ng pagkikita, halos wala nang connection. So other than that, yung iba sa atin, although actively working on their Christian life, yung iba nagkakaroon ng struggle din. Actually, kahit naman nasa active tayo bilang Kristiyano, may mga struggle tayo personally, and gusto natin tulungan yung isa't isa para kung ano man yung mga struggle na yun, pwede natin ipanalangin yung isa't isa, or pwede nating i-share yung mga burdens na yun kasi pwedeng tayo magkaintindihan din. And other than that, pwede siguro natin simulan. Tim, gusto mong i-share bakit yan yung ginamit natin na text, yung 1 Thessalonians 5:11? Tapos simulan mo na yung yung testimony. Ano yan? Tapos pa, James. Alright. Si James. Asa si James? Sige. Tignan ko lang kung saan ko kinuha yan. Para sabi ng text natin yung basahin ka na, Tim, habang Go ahead. Hinahanap mo yan. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Kinuha natin sa King James yung actual text pero sa ibang yung dito, yung salitang edify, yung we encourage each other, diba? Sige, Tim, tuluyan mo na. Okay, sige. This idea or yung plano na to created by our beloved friend Ingo, no? And then so sabi ko naman sige, let's try, support tayo dun sa goal na yan. And then yun nga, nag-come up kami sa online session na to. Andiyan si Madam Vicky, no? Oo nga. Tapos ayan, praise the Lord, no? Marami tayo ngayon, no? Nag-isip kami ng pwedeng maging tema to reach out yung mga kasama natin. Mula to nung yung reunion, hindi nga lang ako nakasama, pero sa susunod. Kaya ako napili yung part na yan. May nabasa kasi akong ilang mga quotes. Ang sabing ganun, doon sa other version, ang pagkasabi, therefore encourage one another. So doon pa lang makikita mo na ang purpose nitong
itong meeting na to is to encourage one another, no? So, marahil may iba-iba tayong mga pinagdadaanan, background. Minsan may mga pagsubok tayo at hindi mo mai-open, no, sa kung kanino man. Pero sabi nga, itong session na to is naglo-look up tayo kay Lord at gusto natin ibaba lahat yung ating mga ganyan, yung mga ano man yung mga problema natin. So sabi nga nun, whether inside or outside the church. So wala naman tayong tinatangi. Ano man yung ating inatinan or sinisimbahan. Ang sinasabi dito, whether outside the church or inside the church, someone may be going through tough time, no? Dumadating talaga sa punto ng buhay natin na nahihirapan tayo. Pero sabi nga nun, your words of encouragement could make all the difference in their day. Yun lang alam mo, yung si Jel, yung generate niya to at yung purpose nila yun. Natuwa na ako, sabi ko, wow, somebody na nag-stand up para alam mo yun, di ba? Na mag-focus sa ganito and to reach everyone sa hindi lang maging magkamustahan, but at the same time, sasamahan natin ng salita ng Diyos, which is lahat naman tayo naniniwala tayo sa ating Panginoon. At the same time, gusto nating, di ba? Gusto natin ng prayer ng bawat isa, pagpalain tayo ni Lord, samahan tayo sa lahat. Anything. Sabihin, kasi this is the act of the Holy Spirit, hindi natin namamalayan. Pero gusto ng Panginoon to. So sabi nga lang, don't underestimate the impact you can have in lifting someone's spirit. So ang maganda doon, itong gagawin natin, no, everybody can add anything na makakapag-encourage sa bawat isa. Malay mo, yung sinabi pala ni Aling Vicky makakatulong sa akin. Sinabi pala ni Katrina makakatulong sa isa. Yung sinabi ni Oka makakatulong sa isa. Alam mo 'yon? So dito makikita na na-edify. So napapalakas natin yung individual. Kaya sabi ganon, the person you encourage today might be the one who lift you up tomorrow. Let's spread positivity and build each other up in faith. Yun lang, no? Yun yung parang idea ko na nakita ko sa bagay na yun. Sana na-gets, no? Thanks, bro. Salamat, Tim, sa pag-share ng thoughts about din sa ginamit nating text. Kasi magiging tagline na natin yun sa mga sa mga future natin na episodes. And kagaya ng sinabi kanina ni Tim, this is about learning about each other's struggles and makilala muna natin yung isa't isa bago tayo tumalon dun sa mga succeeding events. Siguro pag-ikutan tayo mamaya, ang mga pwede nating i-highlight, paano ba umilos yung Panginoon sa buhay natin for the past years or months, kung ano ba yung pwedeng mag-share tayo, ano ba yung naging struggle natin for the past weeks, months or years. Kasi kahit naman si Pastor James, si Pastor Tim, nung nagkaroon kami ng personal na conversation, parang nakita ko na kahit pala kahit na nag-mature ka on your Christian life, kailangan mo pa rin ng someone to talk to. Mas lalo na kapag hindi ka active sa buhay mo bilang 'di ba, bilang Kristiyano. Di ko alam kung saan tayo mag-uumpisa. Ayokong i-alphabetical kasi ako yung una, Artgel. Kung pabalik tayo, para V muna. Oo, tama. Wala si Sandra para Z, Oy, Vicky, umalis ka. Pabalik kaya tayo. Ayoko namang masyadong, ako yung mataas yung screen time. Correct. Umalis si Vicky. Since, wala sa mga nakarang session, si Oscar, si Vicky, si Kat, okay lang ba, Kat? Gusto mo mag-share ng para makilala ka rin namin. Ako di kita personally kilala eh. Mag-share ka ng ano ba yung mga personal experiences mo? Ano ba yung nangyari sa'yo for the past years? Kasi ikaw kakilala ka ata nila. Ako wala talaga akong idea eh. Magkwento ka lang. Nakamit ka. Sorry. Ito yung sakit ng online session. Parang wala akong ma-share. Meron yan. Hindi, meron yan si Katrina. Wala. Kasi wala akong ma-share. Hindi na ako active sa Christian life. Yun lang.
Alam mo, actually, maganda nga yun na nandito ka. Kasi ibig sabihin, Hindi kasi nabasa ko yung na rin ako. Gusto ko naman talaga. Kaso parang Amen. di naman siguro nagkakaroon ng time, baka ito na yung time, di ba? Lagi. Actually, ito yung purpose nga nung session na ito, yung ginawa natin to reach everyone, di ba? Na hindi naman totally na kailangan tayo dito Baga, katulad niya, yung mga sitwasyon natin, di ba? Baka nga someone na kailangan may mag-lead sa atin. So, ganun naman yun. Si Lord naman, lagi yan nag-iintay. Tayo lang yung inaantay niya. Tsaka yung isa sa mga inisip din natin na baka ma-mislead yung audience sa purpose ng activity na to. Hindi naman niya intention or ng activity na to na i-lean towards yung mga religious tawag dito practices para ma-align ka doon. Pero yung purpose of knowing kung ano yung salita ng Panginoon, yun yung makakatulong sa palagi ko yung mga nakaraang reunion, yung mga natutunan natin outside, yung mga knowledge sa business, yung mga knowledge sa school, knowledge sa mga magagaling na taong kakilala natin. Lahat yun nababypass kung poor yung spiritual natin status. Kaya malaking tulong nga na yun, nagkita-kita tayo dito to help each other. Ayaw mo mag-share, Kat? At least magkwento ka ng buhay mo. Nahiya kang mag-share. Oscar, gusto mo ikaw muna? Ako nila Vicky, Melanie. Siguro hindi lang nakakilala sa akin si Ikaw. Hindi ka namin kilala. Kasi simula first year naman hanggang fourth year magka-class kami. Sila. Pero after ng high school, ano nang nangyari sa'yo? Ano mga naging struggle mo to survive, di ba? Yan lang, yun nagtrabaho kasi pagkatapos ng high school. Kasi parang self-supporting lang ako. Kaya pagkatapos ng high school, nagtrabaho ako kaagad. Tapos, nag-ipon ng konti. Tapos, nakapagbalik ulit ng pag-aaral. Nice. Ganun lang. Yun lang nangyari sa akin. Okay. Sige, salamat, Kat, For sure, may dadagdag ka mamaya pag narinig mo yung iba nating Wala naman wala siyang rule na ikaw na, pipila tayo. Ganun Pag feeling mo may gusto kang i-share, feel free to, unmute or whatever. Pero gusto ko talaga yung kasi nabasa ko nga yung topic ng yung mayroong Bible verse kasi nga dati talaga nung nag-aaral ako diyan sa Starbuck, Christian naman talaga kami. Kaso parang 'di ba? Alam naman siguro ni Timothy, 'di ba 'yon? Na Christian kami kaso nangyari nung pagkatapos na ng high school, parang naglaylo na, hindi na ako nakakapag-church. Parang hanggang ngayon lang taon ako hindi nag-church. Pero naisip ko nga na gusto ko bumalik mag-church ng Sunday. Usually yun, di ba? Nag-iisip ako, saan pa ako mag-church? Kasi gusto ko na mag-church ulit. Kaya parang rin ako na meron tayong gathering na ganito. Kasi gusto ko naman talaga na bumalik. Yes, tama. Isa sa mga niyan, di ba? Yung mga reason kung bakit napuputol yung maliban sa physical activity mo to join yung mga activities sa church, pero yung personal na mo kasi relationship, di ba, kahit wala ka sa church, di ba, or kahit naman nasa church ka pero yung puso mo wala naman doon, sayang yung effort mo, di ba? Pag nagkakaroon nag-church ka talaga, iba pa rin yung nakakapag-church ka, tapos nakakausap mo yung mga ka-churchmate mo, di ba? Malaking bagay din malaking tulong. Katrina, saan ka na ba naka-stay ngayon? I mean, saan ka na nakatira? Location mo? Oo. Dito pa rin, sa dati. Sa diyan pa rin ba? Kenneth. Okay. Oo. Dito pa rin, hindi naman kami lumipat. Anong block kayo sa Kenneth, Kat? Malapit lang dito sa terminal ng tricycle. Na kulay blue? Green. Green? Dulo pa yan, no? Tama ba? Ang green? Blue yung alam ko, tsaka yung pink.
Sumunod. Oo, malapit na kami sa C6. Oo, malapit na kami sa C6. Nice. Thank you, At. Okay. Welcome. Kaming nag-meet si Melay, si Tim, si James. Nagkaroon na rin kami ng sharing eh. Pero siguro i-share natin since yung iba lalo i-upload natin to portions ng session natin. I-upload natin sa para makita din ng mga kasama natin yung benefit para magsama-sama tayo. Gusto mo bang Oka, next nung may gusto kang i-share, ano bang nangyari sa iyo? Alam namin na-meet mo kami pero syempre interesado yung iba. Ano bang nangyari sa iyo after high school? Ano ba yung lalo ngayon nakikita ko active ka ngayon sa Christian life mo. Ano yung naging turning point? Vlogger na yan. Isa pa yun. Kwento ka naman, Oka. May mga vlogger team. Hindi tayo vlogger, huy. Nag-monetize na pala yung mga videos mo. Naka-green screen pa yan. Go ahead, Oka. Take your time. Wait lang. The floor is yours. Hindi, para ganito na lang. Para, feeling ko nahirapan sila, Tim, na paano umpisahan kung ano ba yung i-share. Okay lang, sisimulan ko na lang, Bro, tama. Mas ikaw ang mag-start. Kasi maganda yung mo. Yung encounter mo kay Lord eh. Malaking blessing. Kakaiba tayo ng challenges eh. Siguro sa akin yung feeling ko mabigat na to pero sa iba parang light lang pala to, 'di ba? O kaya feeling ko yung mabigat kay Kat magaan lang sa akin kaya siguro perfect timing nga siguro to dahil di ko alam anong plano ng Panginoon, bakit niya sinet up to, 'di ba? Kung ginamit niya lang tayo to extend our presence para kay Kat, kay Melanie o kay Oka or pabalik sa akin kay Pastor James, kay Tim or kay Vicky or sa mga online natin tawag doon connections pagka-upload nito, baka yun talaga yung purpose ng Panginoon. Pero ayun, gusto kong i-share para makilala niyo rin ako. Yun, nung after elementary di na ako nag-high school di nga ako nagtapos ng grade 6 sa Star Hope pero simula grade 3 hanggang grade 6, nakalahati yung grade 6 ata, nasa Star Hope ako. Kaya halos hindi ko na na-meet si Melanie, si James, si ikaw, Kat, si Oka, tsaka si Vicky, tsaka si Tim. Sila lang yung mga na-meet. And then, after nun, kagaya ni Kat, parang nung high school, dahil tinataniman tayo ng Star of Hope ng seed, para makilala natin yung Panginoon. Yun siguro yung naging foundation ko. Kasi naabutan ko pa si Pastor Evangelio, nagka-conduct siya nung Vacation Bible School sa malapit sa Arco ng San Lorenzo. BBBS. Diba? Oo. Di ko pa na-meet sina James noon. Pero ang nagli-lead noon sina Sino ba yung James? Yung mga Baldo? Mga Baldo. Kasama ni Pastor Evangelio. So yun siguro yung mga first encounter ko hindi. Maliban kasi doon, yung mga may isip na kasi ako dahil late elementary stage. Tapos yung nung bata-bata pa ako, yung mga magulang naman talaga natin yung tumutulong sa atin magtanim kung paano natin makikilala yung Panginoon. And then latter part, yung college days, syempre kagaya nung iba sa atin, nawawala yung alignment natin dun sa sa spiritual na mga buhay natin dahil sa mga ibang endeavors natin, pag-aaral, pag-college, 'di ba? Parang basag na basag ka sa pag-aaral. Tapos pag nagtrabaho ka, 'di ba? Pag nagkapamilya, parang yung attention mo nahahati sa pag build up ng family, 'di ba? Yung career, gusto mo gumanda yung buhay mo. Lahat 'yun nagiging contributor para ma-divert yung attention mo na palayo imbes na pwede mong gamitin pala yun na fuel para mas lalo pang i-develop yung yung buhay mo, yung encounter mo sa Panginoon. Kaya yun, next part, yung kung bakit, yung anong turning point ko, yung pamilya din yung naging reason kung bakit bumalik ako sa calling ng Panginoon, kung ano ba yung purpose niya. And then yung reunion, sa tingin ko isa rin yun sa binigyan niya ng knowledge and wisdom yung mga anong tawag dito, mga committee such as Vicky, Melanie, Oscar, and the rest na James.
para magkaroon ng continuity. Ito tong activity na to ay momentum nung nakaraang activity eh. So, going back dun sa sinabi ko kanina, yung turning point, yung pamilya nga yung naging reason. Ang pinaka peak siguro yung nakwento ko na kay na Team tsaka kay na Melanie, yung nung nakita ko ng anak ko na nasa down moments nung parang lang naman ako parang occasional lang ako kung magpakalasing, pero hindi ko nagustuhan yung yung impact sa akin or sa anak ko nung nakita niya ako na nasa lowest moment ako na ganon. So yun, at first parang nag-decide lang ako, pero sa paligay ko yun yung naging paraan ng Panginoon na gisingin ako sa dun sa part ng buhay ko na yun. Nag-decide kami na, tigil muna natin yung pag-inom. Wala mo nang walang religious effect yun. Unti-unti na lang yun, latter part ng 2023, parang umattend lang kami ng church. Wala ring walang commitment na tipong ito na talaga, walang ganoon. Until slowly naman yun parang kahit hanggang ngayon naman in progress pa rin yung yung pag-workout natin sa Christian life. Kaya ito tayo ngayon, magkakasama tayo. Well, yun lang siguro, para at least may time din tayo para sa iba. So ayun, siguro may format na yung yung mga sasabihin. Vicky, ikaw na muna kaya? Oo, si Aling Vicky. Andiyan ka ba, Vix? Wala ito sa upuan to eh. Makain pa yan. Ikaw muna, okay. Okay, ikaw na muna baka kumakain si Vicky. Kwento ko lang anong nangyari sa'yo. Di ka na nila wala silang alam maliban sa social media life mo eh. For sure may mga offline life activities. Ako? Wala akong Anong nangyari sa'yo, Oka? Anong nag-trigger sa'yo na babalik ako sa mag-activate ako sa gawain ng Panginoon? First of all, Catholic naman talaga ako. Okay. And then, Mother ko, Catholic. Bihira lang naman ako magsimba sa simbahan talaga. Ay, si Ruth pala. I-welcome natin Welcome. Welcome to the live. Ay, makita, wait lang. Yung Ayun pala. welcome. Hi! Hello Welcome everyone. I miss you guys. Sorry. Okay lang, Ruth. Sorry, continue. Hello, Ruth. Jam na. Sakto yung dating mo. Actually, lang naman to, Ruth. Si Oka na pala yung nag-share. Testimony, lang naman to, episode para makilala lang natin yung isa't isa and probably identifying yung mga strengths and weaknesses. Baka pwede natin ipag-pray yung isa't isa, di ba? And yun, Oka, sorry na putol kita. Ay, na-signal natin eh. Patayin mo na lang kaya yung green screen mo kasi gusto ka namin makita eh. Teka nga. Okay lang mahina signal, wag ka lang mag-disconnect kay Lord. Ba dito sa to? iPhone kasi. Ayun, tuloy mo na, Oka. Ano pa yung mga gusto mong i-share? Or baka may gusto kang i-request sa mga kasama natin dito na gusto mong ibag-pray. Yan. Struggles, current struggles. Kung wala ka ng struggle ngayon. Sige. As in, marami akong struggle talaga. As in. Go! Share it. Pas muna, nawawala-wala ako eh. Isa yan sa struggle siguro, Okay yung na ba? connection. Yung connection talaga ang struggle. Kasi Yung struggle yun. Clear naman, clear. Clear. Yes. Back on the line. Go ahead, Oka. back on the line. Kumabit na sa kapitbahay. Very good. Maliban sa mga internet issues, Oka. May may mga Hindi, meron iba pa talaga bang struggle meron sa talagang- buhay? Yung struggle ko talaga yung nawala ang both mother ko. Father. Ayun. Anong year yan, Oka? Tama. Anong year? Yung father ko, 2016. Mother ko, 2021 or 2022. Medyo recent lang pala, no? As in, yung mother ko, ako talaga pinakahuling nakakita na. COVID days yan?
20... Hindi siya COVID. As in, nandito lang sa bahay. Inaalagaan ko as in. Mag-isa ka lang bang anak o ka? Hindi. Ako bunso. Ako nag-aalaga sa nanay ko. Ako na talaga. Mga bunso, no? As in. Madalas ganyan. Di man lahat. Hanggang din na lang sa ospital. Hanggang din lang sa ospital. Ako pa rin nagdala. Pagdating doon, yun na. Declare I see. ng doktor. Dead on arrival. Okay. During that time, may mga yung mga time na yun, parang hindi ka namin nararamdaman na nagkakaroon ka ng mga ganyang struggle eh. May mga napagsabihan ka ba noon time na yun, Oka? Like kabatch o ka-churchmate? Wala. Talaga? Itinadaan ko lang sa pa-content, TikTok lang. Masaya, pero hindi naman. Parang yun yung naging outlet mo, no? Doon ko na lang pinupost. Bis na magpakalugdog sa downfall stress, di sumaya ka na lang kahit pa paano. Kung may lubog yung sarili mo sa kumunoy, umahong ka. Parang mag-lock na yan, Wag ka muna magre-rap, Wait. Pero salamat, Oka. Nahirapan talaga akong pababain yung wall ni Oka eh. Mahirap siyang mahirap siyang i-penetrate eh. Diba? Salamat buti nag-share ka ng ganun, Oka. At least kahit pa paano, diba? You're opening your walls. No problem. Nabanggit nga ni Tim, diba? Hindi naman tayo nag-create dapat ng walls. Instead, ang title nga ng event ng program ay Bridging the Gap. Ibig sabihin, tinutulungan natin yung kapwa natin alumni na i-reconnect. Maliban sa i-reconnect sa isa't isa, i-reconnect pabalik sa Panginoon. Kasi yun yung purpose nito, hindi naman para i-highlight yung isa't isa eh. Hindi yung purpose ng Panginoon. Correct. Yes, tama. Tsaka hindi pala ako host dito tayo. Lahat tayo host dito filler lang ako pag tahimik talaga. So ayun, salamat ako ka. Hindi pa ba? Vicky, saan ka pa? Bumalik ka na. Mag-share ka naman. Yung mga, yung kaunti yung screen time, yun yung unahin natin kasi mas gusto natin ma-highlight yung mga, ewan ko narinig mo yung question ko kanina, Vicky. Ano ba yung mga time na sa palagay mo, kumilos yung Panginoon sa buhay mo? Or ano ba yung mga pagkakataon na yung pinaka-down moments mo? Or kung nag-experience ka ngayon ng struggle, baka pwedeng ipag-pray natin, di ba? Sa ngayon kasi, ayun nga, ang struggle ko since kasi lumalaki na yung mga anak ko. Then 3 boys yun. Parang ang hirap nilang kontrolin na ngayon. Kasi hindi naman din kasi ako full-time mother sa kanila eh. Almost mas maano yung time ko sa labas eh. Kasi working mother nga ako. So yun ang struggle ko talaga sa ngayon. Yung ang hirap nilang kontrolin, ang hirap nilang kausapin. Yung mga ganung bagay na parang ang tigas ng ulo nila. So doon ako talaga nahihirap. Lalo puro lalaki, no? Oo. Tapos may time na pag nag-aaway kami, sasabihan na lang nila ako na ang hirap. Okay lang yan. I mean, siguro partly parang di ko ma-absorb kasi kung wala pa ako sa ganung stage na yung edad ng mga anak mo, halos malapit na sa pagiging grown up no? Kaya siguro may matututunan tayo dun sa mga personal experiences. Yes. Go ahead, Vicky. Sorry kung naputol kita. Yun lang, ang hirap lang nilang kontrolin sa kayo. Pagpipray natin lumambot yung mga anak mo para ma-control natin yan. Tama. Yan yung purpose nito. Pero mahirap yun puro lalaki. Okay, salamat Vicky. May gusto kang dagdag, Vix? Wala lang muna. Sige, dagdagan mo mamaya pag may naisip ka. Melay, gusto mong sumunod? May question. Sumunod. Inisip ko, ikaw o si Ruth. Pero since, di ko alam kung ano si Ruth available. Pero ikaw na muna para at least kayo muna.
Totally comfort lang kay Vic. Yeah, I can totally understand the point kasi 17, magsi-17 na yung panganay ko eh. And Ayaw nga, sakto. I have the same thought na iba na talaga yung mga bata ngayon tsaka lumalaki. Na-experience ko yan and plus factor din, di ba? 12 years away ako sa kanya. So, talaga kami, yung wall namin ang taas. Oo. So, awa ng Diyos, siguro ang posible lang din na makapag-share kay Vicky is that ang big helping hands mo dyan kasi powerless ka dyan wala ka talagang magagawa dyan kasi may mga sarili-sarili na sila nasa critical stage ka ng teenage years. Magiging possible ng partner is church. Someone to guide them din. Yung, alam mo kasi bilang nanay, yun lang naman iniisip ko yung baka din sila mag-guide ng tama, baka magulat ka na lang, hindi yun yung path na gusto mo para sa kanila pero wala ka kasing magawa dahil you work. Siguro ako, sa part ko, nag-helping hand ko. For 12 years na hindi ko talaga siya naalagaan is church. Do ang taas ng wall namin, pero bumabalik kami sa reason why we need to connect pa rin bilang magnanay. Kasi we both love the Lord. Nice. And he know his stand na kahit anong mga emotional issues niya about me, about sa family that he has right now, lagi niyang babalikan yung pattern na because of the Lord, I have to do this. And it works sa kanya. At ang daming mga realization sa part na yun, yung salita pa lang, we will come back. Bakit namin kailangan mag-reconnect? Kasi we love the Lord. And it explains many things. At doon pa lang unti-unti nagkakaroon kami ng understanding. Maaring hindi ganun ka-emotional, hindi ganun ka-intimate. Kasi syempre malaki na siya I cannot baby him anymore like ginagawa ko kayo. Hindi ko na yun magagawa. At the same time, may mga iba na siya, barkada na siya. So, I try to understand. So, I can feel you. Lalo mahirap yun sa'yo, lahat wala kang hand-on-hand sa pagpapalaki ng anak mo. Siguro yun, purpose nito is siguro magbukas yung isipan mo. Malay mo naman nakita ko nga yung anak mo nag-e-enjoy nung in-invite ko sila sa church. Na alam mo yung nakikita ko yung anak niya na tinanong ko siya, nakapunta ka na ba ng ganito? Kasi alam mo, yung sinabi mo yung barkada na kasi yung mga youth, barkada yun na may tuturi niya na may mga good influence sa kanya. So medyo at ease ka bilang na. So yun lang. Testimony naman about me. Go. Si Pastor Evangelio is the person na nag-introduce sa akin. But here and then, nung elementary days pa lang, kinder days, alam ko, the Lord, may eye na yung Lord sa akin kasi, parang scholar ako ng mga Christian from ibang bansa. Alam mo yon, yung parang ministry lang, parang isa ka lang sa mga subsidy nila na may past scholarship. Ganun ang naging life ko. Hanggang napunta ako sa Star of Hope, meeting Pastor Evangelio. But yung deliverance and acceptance and truly surrender, si Pastor Evangelio ko yun na nagkaroon ng doon hanggang napalago-lago ko yun, na lumalim-lalim. But then, hindi natigil doon yung testing of faith, testing ng personality, yung paglago mo. Ang dami ko mga fallback, ang dami ko mga maling nagawa, wrong decisions. Yun na nga, yung nagkaanak ako ng early. But then, hindi talaga dun yung alam mo yung ang key point to be encouraged na rin lalo na meron naman tayo mga participants na hindi talaga ganun ka-deep pa sa what we have right now, sa mga ilan-ilan sa atin. Is kahit paano pagkakamali mo, as long as bumabalik ka sa kanya, laging may hope, laging merong may ibang kahit gano'n pa parang wala nang hope yung situation I've been there, sobrang walang hope, sobrang sino ba naman na syempre naanakan ako kumbaga parang dalagang ina, tapos hindi ako nasuportahan, pumunta ako ng Kuwait alone. Bit-bit ko yung galit, bit-bit ko yung determination. Ibang Melanie, ibang perspective ng Melanie yung
dinala ko sa Kuwait for 12 years. Halos wala akong uwian. Siguro very ang ginawa ko, trinabaho ko lang yung lahat ng galit ko. Parang gusto ko may patunayan. Pero hindi ganun ang ginawa ng Lord sa akin. Yung umalis ako, gante ang gusto ko eh. Yung fallback, alam mo yung ganun. Pero hindi ganun ang plano ng Lord sa buhay ko. At mas pinalago niya ako sa Kuwait. And ngayon, continue. Mas ini-enjoy ko na ngayon, mas lumalim ngayon sa Lord. Kasi natapos na yung days of puro work. Hindi ka talaga nakakapag full time eh. But then meron talagang point ng life mo na i-realize mo, ano ba talagang purpose ng life natin? Ano ba talaga yung goal ng mundong ito? Kasi minsan gagawin kang busy ng mundong to eh. Pero yung makakalimutan natin na meron talagang mas mahalaga. At natutuwa ako sa grupo natin and I really want to support this kasi si Lord talaga ang dapat unahin sa buhay natin. And everything will fall. Na minsan lang talagang mahalaga ang mabuhay, mahalaga ang mga possession, ay mga natin, trabaho natin. Pero wag ka masyado ma-overwhelm. Wag masyado yun na lang yung focus mo kasi pinakita sa akin ng Lord, kaya niya talagang tanggalin. Tama. At yung nakakatakot na sobrang effort na natin in doing this. Kagaya natin, yun nung na-realize ko nung sobrang abroad ko. Tapos nung pagdating ko rito, may sariling anak ko ayaw sa akin. And may sariling anak ko parang, yung kahit sabihin ko ng maraming beses ng story, gaano ko naghirap sa Kuwait alone. Hindi niya ma-absorb. Hindi naman niya na-absorb. Oh, It's useless. Tapos, dumating na ako sa punto na wala, yun. Pag nadadown ka, si Lord yung mo eh, yung pag walang-wala ka na si Lord, tapos ma-amaze ka na, ito ka na naman Lord, pinapakita mo na naman yung power mo. Yep, bakit hindi ka bakit wala kang maibigay, may offer sa Panginoon? Ang dami ng binigay na mga magandang bagay. So, yun. Sana yung grupo na to, mas marami tayong na-encourage kasi living testimony tayo, each of one of us. May mga testimony tayo to boast paano kumilos ang Lord sa atin. And yung may mga pinagdadaanan ngayon, alam mo yun, magkaroon din ng hope. Share yung hope. Ang dami ko na namang daldal, pasensya na. Hindi, okay nga yun, Melanie. Nagpapakita ngayon ng pagbababa ng wall para to connect din sa mga kasama natin dito. Thanks, Melay. Baka may dadagdag ka pa mamaya, huwag kang mahiya. Magsasawa. Na-excite ako marinig si Apple. Apple, di ba? Tama? Root or Apple? Kasi narinig ko, Apple tawag sa kanya, kaya kay Apple muna ako. Si Apple yan. Ayun. Kasi nagkaroon na ng interest to hear more on Root kasi hindi ko siya nakilala nung high school. Kasi bago ako pumasok Root sa session, nag-share ako kanina na hanggang kalahati lang ako ng grade 6. Kaya hindi na ako nag-high school sa Star of Hope. Kaya pala, oo. Di mo na ako na-meet noon. Or sa Kenneth ako na kanto nakatira siguro ang nadadaan-daanan niyo. Although, malabo rin makita niyo ako kasi sa bahay lang naman ako tsaka sa library De joke. Kung ma-recall mo yung question ko kanina, Ruth, kung hindi mo pa narinig, yung tinanong ko lang sila kanina, ano ba yung how God moved into your life for the past years. I know kahit naman na-share mo na pastor's wife ka, even si James and si Tim kahit na living on their servanthood sa Panginoon. Alam ko may mga personal struggles Share ka naman, Ruth, ano ba yung mga how God moved into your life and ano yung mga personal struggles mo lately na gusto mong i-share? Sige. Salamat sa pagkakataon. First of all, I really miss you. To be honest, God is really good. Right. Kasi I've been praying for... naiiyak ako. Ano ba yan? Hindi naman ako iyak. Nangingilid na yung luha. Hindi. Kasi alam mo ang pagiging Kristiyano, yung gusto mong kumbaga, pag natikman mo yung isang bagay, kunyari, ang sarap ng cake, di ba? Gusto mong i-share, uy, tikman nyo to, ang sarap nito.
yun din yung gusto kong maranasan ng bawat isa. And even though I'm not close to every one of you, hindi man ako friendly, I mean, siguro kasi mahiyain talaga ako dati. Hindi ko nga alam kung bakit naging asawa ko ng pastor. Pero alam mo yon, yung talagang I really want to share, but how? Kasi parang I don't have the voice. But then this reunion came, and after reunion, I found out na mayroong ganito, even though ilan lang tayo. Pero it starts with this very little seed eh. Yeah. Diba? It starts with a seed and it will sprout until it becomes a plant, until it becomes a fruit. Yes. And every one of us as a part on that season na paglumago. And of course, sabi nga sa Biblia, siya ang nagpapalago, si Lord Jesus Christ ang nandyan na yung sun, siya ang nag-create. Nandyan ang water, siya ang nag-create. So, talagang I am really, really grateful na nangyari ito. We're not forcing any religion here. But because we have a relationship with Jesus Christ, iba ang feeling. So, I really I am enjoying the time with you guys, even though sa Zoom tayo, no? So, as a parent, I have struggles. Parehas kami ni Melanie. I left my children, yung youngest ko nang wala pang 1-year-old. So, talagang mahirap kasi nga pagdating mo, hindi ka, kahit bakasyon lang 1 month, di ba? Medyo sira ulo pa ako noon eh. Siyempre, miss na miss mo yung anak mo. Tapos, biglang kahit magpapahugas ng puwet, hindi magpapahugas sa'yo kasi hindi naman kilala eh. Ako gusto ko siyang pagsilbihan as a nanay. Pero siya ayaw niya. Kasi nga, stranger siya. I mean, stranger ako sa kanya. So, that's the first struggle of being an OFW. Talagang para lang sa kanila. But then eventually, salamat sa Lord, after 12 years, nagkasama rin kami dito talaga. As in, nung sinabi nga ni Melanie na 12 years, parehas kami. 12 years yung panganay ko talagang, saka kami nagkasama dito sa UAE. So, it's really a struggle for both of me and my husband as well. Kasi marami nangyari. And even sa kanyang pagpapastor, no, sa ministry, kasi ang asawa ko lagi ang nagpa-pioneer. So, wherever he goes, I go. Kumbaga, kumbaga kung saan ako, kasi sa UAE may 7 Emirates. So Dubai ang pinakakilala, pero actually ang pinaka ano tawag doon, capital is Abu Dhabi. So sa Dubai kami, pumunta kami ng Abu Dhabi, ngayon nasa Al Ain kami. Sa ministry napakahirap. Kasi sa totoo lang yung pinapakain, yung sinasabi ko nga sa inyo, pinakain mo na ng cake na napakasarap, ihahatid mo, isusundo mo, tapos lulubog lilitaw. Sa ministry talaga ako mostly nag-i-struggle. Kasi alam, nandun yung effort, but then I always tell myself, wala namang talo sa Lord. Walang talo sa Lord, maniwala kayo. Pag tinanggap niyo si Jesus Christ, walang talo. May mga struggles, may mga sufferings. Of course, hindi naman tayo perfect kahit nga si Jesus Christ nagkatawang tao. Biruin mo ba naman? Ako nga, sabi ko, Lord, buti na lang di ko naranasan yung bagay na yun. Kasi siya na lang, kaya niya. Kaya ni Jesus Christ, wag na lang tayo. Kaya nga, siya na ang nag-bear ng suffering eh. Kasi hindi natin kakayanin. Pero salamat na lang sa hope and strength na binibigay sa atin sa grasya ng Panginoon dahil nagpapatuloy tayo. And at the end of the day naman, yung accountability natin, 'di ba, sa atin kasi pag nag-share tayo, yun yung gusto natin maka-share kasi gusto nating maranasan na katulad nga sa Biblia, yung 10 yung pinagaling ni Jesus Christ tapos isa lang yung bumalik, nagpasalamat, 'di ba? So, even though hindi ganoon ang nangyayari sa ministry, pero at the end of the day, si Lord naman nagbibigay ng reward, hindi yung tao. So, yun na lang ang lagi kong tinitingnan, lalo na sa aking asawa, syempre, nagtatrabaho rin ako, so mahirap talaga on his part. But God is gracious. Anyway, si Lord naman nagbigay nitong assignment na to. Kailangan lang natin is when He finds us faithful during the time na judgment na. Ako sinasabi ko lagi sa mga anak ko, may mga struggles din ako sa anak ko, lalo sa dalaga ko ha. Kung kayo pinag-uusapan nyo yung lalaki, ako yung dalaga ko, nako, talaga napakataraw. Ilang taon na yung dalaga mo, Ruth?
Mag-15 ngayong 22, sa June 22. So, sabi ko, ano ba naman? Nakikita ko, sabi ng asawa ko, yan kasi ugali mo eh. Which is true. Sabi ko, ang pangit pala ng ugali ko, nakakaasar. Kahit ako mismo, no? So, nag-struggle din pala nanay ko sa akin. And then, ganun talaga as in. Sabi ko nga sa kanila, napakainit dito sa UAE. Kahit dyan sa Pinas, di ba, ang init-init. Sabi ko, wag niyong pangarapin na mapunta kayo sa impyerno. Kaya talagang, yun ang struggle ko. But I always thank the Lord kasi sa mga struggles, lalo niya pinapakita na nandyan siya. Di ba po ba? Kayo mag-alala. Basta tumawag lang tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Alam mo yung mga struggles na yan, nire-refine lang tayo. Biblically speaking, di ba? Ang gold, it's being refined into its purity. Kaya nga mahal ang gold eh. Grabe naman, 'di ba? So nakikita natin na ganun din tayo ka-precious sa Panginoon. So ako, I would relate to Vicky as well. Lalo na 3 lalaki. Ako nga yung mga pamangkin ko nga lang eh. Init na ulo ko eh. How much more pagka 'di ba? Pero we're not forcing anything but I would agree also with Melanie na you give them an environment na talagang matututo yung moral nila. Kasi at the end of the day, yung moral yung tinuturuan eh. Eventually, yung spiritual, unti-unti na. Kasi at the end of the day, wala naman tayong ibang pupuntahan kundi langit at impyerno lang. So, mamili na lang tayo dun. Well, obviously, lahat naman tayo gusto sa heaven. So, ayun lang, I'm really grateful and I pray na talagang magpatuloy tayo at hindi lang tayo, no? 'Di ba? So, kahit wala man ako diyan, I know that everyone is being used by the Lord. Every one of us, lahat man saan man tayo dinadala. So, God bless you all. Amen. Nice. Thank you. Ano bang mas preferred mo, Ruth or Apple? Ako, to be honest, Apple, kasi pag galit yung nanay ko, Ruth ang tinatawag sa akin. Sige. Pag nagtatampon na lang sa'yo, Ruth na lang tayo. Thank you, Apple. Interesting really to know ano yung mga personal struggles natin. And siguro ang parang key points na na-absorb ko dun sa experience ni Apple, yung problema. Saan mo palang ma-appreciate yung kabutihan ng Panginoon dahil magkakaroon ng for you to highlight yung positive. Syempre, kailangan magkaroon ng negative, di ba? Hindi ibig sabihin may problema kasi hindi ka na anak ng Diyos. Ginagamit ng Panginoon yung problema other than to strengthen us. And then, kailangan lang maging careful tayo kung ito ba ay problema or testing ng Panginoon o baka tinatempt ka ng kaaway. Kaya kailangan kaya nga yung session na to hopefully will help us strengthen and be aware kung ano ba yung mga struggle na kinakaharap natin, kung temptation ba yan o testing ng Panginoon, di ba? Kaya yun, thank you Apple for sharing. Thankful ako dahil binababa mo yung wall. Sabi mo mahihain ka dati, but maybe we can learn from each other's struggle nga. And ayun, sumama sina Mark dito. Mark. Welcome, Mark. Kumusta? For joining. Welcome. Tapos di ko alam sino si Oppo Reno 65G. Si Evelyn ba to? Nag-on ng camera to kanina pero pinantay din eh. Pa-chat naman sino to? Evelyn, ikaw ba yan? Mark, ikaw muna. Oo nga. Ngayon lang ako ka naman, Mark. Si Evelyn yan. Oppo. Okay. Sige, i-rename kita Evelyn para at least recorded kasi to para madaling i-address yung mga pangalan natin. Baka mo, nakikita mo yun? Ha? Evelyn. Bakit din anak ni Evelyn yun? Oo nga. Welcome Evelyn. Salamat, buti naka-join ka. Ayun, bago kayo pumasok, Mark, Evelyn, bago kayo pumasok, ayun, lahat tayo parang may parang testimony session lang naman to ngayon. Kung paano sa tingin nyo kumilos yung Panginoon sa buhay nyo in the past years. O kung ngayon, may mga struggle na nararanasan nyo, baka pwede nating isama sa isa't isang panalangin outside this session, di ba? Mark,
Okay lang mag-unmute ka, mag-ano ka naman, pakilala ka sa, ewan ko, kilala ka na nilang lahat. Pero, mag-share ka naman. James, total ikaw naman na yung nasa pila talaga. Baka na overwhelm sila sa biglang pasok, tapos may ganito, may recitation. Hindi. Ano na lang, James. Maingay kasi rito, Boss Argel. Okay. Walang problema. Okay. Okay lang, understood, bro. Ang tawag doon. Pero maraming times na laging nandyan si Lord para sa amin, para sa akin, no? Lalo sa family ko. Sobrang nandyan siya lagi, no? Man. Sa mga struggles yes. in life, mga ganun. Na hindi mo namamalayan ay siya ay gumagalaw, no? Hindi, yung, alam mo yung sa pagkakataon na akala mo wala na talaga, pero nandyan siya, no? Ganun. Yung mga ganong bagay na hindi ka talaga niya iiwan, di ba? Parang ganun. Kahit na minsan pasaway ako, madalas hindi niya pa rin ako kinakalimutan. Ganun. Definitely, tama ka, Mark, kasi lahat tayo, 'di ba? Walang may isa sa atin na 'di ba? Kaya nga nung niligtas tayo ng Panginoon, lahat walang excuse kahit na pinakamasama ka sa mundo, 'di ba? May timeline tayong lahat. Siguro iba't iba lang yung timeline ng pagtawag sa atin ng Panginoon. Kahit na sabihin mo, hindi, nag-decide akong lumapit sa Panginoon this date. Pero yung Panginoon yung kumilos talaga doon, 'di ba? Well, salamat Mark for sharing. May dadagdag ka pa ba, Mark? Current struggles. Yun nga lang na yun talaga napansin ko lang talaga na pagka kailangan namin financially, talagang may inibigay talaga lagi si Lord. Nung simula nung kinasal kami ni Abby, napakagaan. Tapos nanganak siya. Sabay-sabay na kasi kinasal kami. Tapos nanganak siya. Tapos nagmamasteral pa ako noon. Sabay-sabay, pero sabi ko nga, survive. Laging talagang nagpe-pray lang ako na Lord, basta ikaw na bahala. Lagi naman siya nandyan kasi napakagaan talaga. And kasi parang pag kailangan ko talaga ng hindi naman lagi financially, talagang pino-provide talaga niya. Yun lang yung namin mag-asawa. Nice. Kaya yun, napaka-thankful namin na andyan Mark, siya lagi. saan ka naman nakatira? Ha? Sa Valenzuela. Bro? Valenzuela. Oo. Nung kinasal kami ni Abby, doon na. Lumipat na ako sa Valenzuela. 2019, so magpa 5 years na. Layo na. Tagal na rin pala. Tapos kailan lang din, nung inoperahan si Mami, kailangan namin ng pera. Talagang, yun, nagkaroon ulit. So far, okay naman yung operasyon ni Mami. Na-survive namin. So, yun talaga, sobrang papasalamat talaga ako kay Lord na sa kabila ng pagkukulang ko bilang tao. Kasi dati, di ba, gawain natin nung high school talagang ngayon kasi busy na minsan nakakalimot, pero kahit busy rin kasi kaya ganun talaga, pero minsan naman natatahimik ako na bigla na lang nagpe-pray na lang ako na thank you Lord sa mga ganun, sa mga blessing na kahit hindi ko deserve binigay talaga niya. Amen. Ayun. Oo. Kaya nga lagi kong parang blessing in disguise din na maswerte talaga ako sa asawa ko.
Yun. Katabi mo ata eh. Hindi niya Nagpapalakas ka ata eh. Hindi. Hindi, ganun. Ano talaga. Yung misis ko kasi, ano talaga eh. Ano sinasabi ni Abby? Nangingiti nga lang si Abby. Hindi, kasi wala rin akong masabi sa asawa ko eh. Blessing din binigay ni Lord na magaling sa lahat, magaling sa pagpaplano. Kasi ako wala akong plano eh. Payong Panginoon. Oo, talagang Brad. hindi ako masyadong sa plano. Alam siguro nila na ganun nga. Ako, hindi talaga ako masyado sa plano. Asawa ko magaling pagplano. Kaya nga, siguro, binigay din sa akin ni Lord si Abby para, yun nga, maging para maplano yung buhay ko, parang ganun. Right. Napagaling talaga ni Lord, no? Napagaling talaga ni Lord sa lahat ng pagkakataon na hindi talaga siya sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. So, parang ginaid niya ako mula nung single ako hanggang ngayon na may family ako. Basta masasabi ko lang na kahit na sa ano yung mga ginagawa natin, tapos kung may pinagdadaanan tayo, tahimik tayo na manalangin, Lord, bigyan niyo lakas, kung niyo pababayaan. Ganun lang. Diyan naman lagi si Lord para makinig sa atin. Salamat, Mark. May dadagdag ka pa ba, Mark? Yun lang. Kasi maikwento ko na lahat eh. Okay nga yun eh. Hindi, marami tayong mga succeeding session. Isa sa mga siguro, no? Yung ang dami nating utang sa Panginoon, no? Parang hindi natin kayang bayaran sa kahit anong Yes, tama. Kabutihan pang gawin natin sa buong buhay natin. Hindi natin... Kasi, pagka maiisip mo rin yun eh. Kunyari, pag punta ka sa tahimik na, sa sulok ka, isipin mo yung mga ganun na, hindi pala, parang andyan lagi pala si Lord para sa mga problema, andyan siya, no? Tapos, kausapin mo siya. Kasi, I'm sure, hindi talaga siya. Diyan lang naman siya lagi. Right. Soon, sa mga future, natin siguro, mga episode, magkakaroon tayo ng mga learnings about yung mga still struggling on how to mature yung spiritual life natin. Siguro yun yung mga pag-usapan natin soon no? Pastor Tim, Pastor James. Salamat, Mark. Yes. Kaya ipapasa ko na yung bola sa natin. Thank you, Mark. Papasa ko na yung bola kay Pastor James, the referee. Last ka na, Tim. Hindi, si Evelyn, hindi ko alam kung mag-share si Evelyn kasi sa anak si Evelyn niya. Muna, si Evelyn. Kahit bumati lang. Makakapag-meet ka ba? Bati ka naman. Yan. Hi, Evelyn. Pang ilan na yan, Evelyn? Pangatlo. Kamusta, Evelyn? Magkwento ka kahit maiksi lang para update sa kanila. Ulit? Wala tayong mahabang kwentuhan kasi nung reunion parang naging busy sa lahat dun sa activities Tara, reunion ulit. Move forward tayo. Pastor James, ikaw na. Kasi para si Tim naman yung siguro last na mag-share. Halos lahat nagpakita ng anak. Yun yung target. Okay Oo nga, Hoy. Timing yan, Brad. Timing ng Panginoon yan. Perfect yan lagi. Magbibisa lang ako dun sa mga almost na-share ng lahat, I don't know kung alam niyo yung I don't know kung tama rin yung pronunciation ko. Kung narinig niyo na yung kwento ng Kintsugi. Ano yun? Okay. Japanese? Sa Japanese to. Kumbaga, story to ng isang vessel na tawag doon? Yung bumagsak, yung nasira. Okay, yung nasira, yung broken. Parang ganun yung natin yung kwento ng bawat isa based dun sa mga naikwento ng lahat, na-share ng lahat. And even kay Katrina, especially, tsaka kay Vicky, yung mga pinagdaanan. And ito yung dito ako papasok para sa kwento ng lahat na rin.
Yung kintsugi, madalas parang nakikita dito is parang wala na masyadong totally wala nang halaga. Okay. But yung kwento ng kintsugi, ito yung nire-restore siya. Hindi lang siya basta idinidikit, which is yung ginagamit na pandikit dito para muli silang mabuo is yung gold. Okay. Gold yung ginagamit para muling mabuo yung vessel. So, doon, ang tingin ng marami, wala na siyang value. Okay. Wala nang value yung vessel. But nung muli siyang nabuo sa pamamagitan nung gold, mas na-highlight yung ang nakikita na doon is yung gold, which is ang na-highlight na yung guhit na kung saan parang ang tingin ng marami, yun yung dahilan na buo or yung broken. Okay. So meaning, dahil lalo siya ng gold, mas tumataas yung value niya. Mas naging precious yung vessel. At nagkaroon siya ng mas naging importante siya sa lahat ng tao. Talagang tinitingnan siya. Which is, ito yung buhay natin. Nawala, feeling natin, broken tayo. Okay, dahil sa maraming nangyayari sa buhay natin. Which is normally na mararamdaman natin. Lalo-lalo na sa inyong mga may pamilya, may mga anak. Maybe yung transition din kasi na mula nung pagkabata is talagang baby. Yung transition into lalo na pagdating sa mga teens, pagdating ng 12, 13, andiyan yung transition dahil nagkakaroon na ng sariling pag-iisip yung mga bata. Nagkakaroon na they can decide on their own. And dumarating yung point na masasaktan ka sa decision na ginawa nila. And even yung mga bata, kapag nasaktan sila, doon nila malalaman na mali yung decision na ginawa nila. And sa buhay natin, maraming ganito na nabublock tayo dahil sa mga maling decisions na nagawa natin. But dahil doon sa pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, which is, ito yung gold, ito yung blood ni Christ na naglinis sa bawat isa sa atin doon sa sin na na-commit natin. Okay, para tayong vessel na madalas nasisira, but at the same time, si Lord nandiyan para muli tayong buuin. Okay. Like yung mga verses na na-share ko din, ito din yung mga dahilan kung bakit yung question ni Argel last time nung inaabot ng alauna, sa madaling araw yung kwentuhan. Yung question ni Argel is parang paano nyo na-maintain, paano nyo na-sustain yung gusto ko i-translate parang gano'n na paano nyo na-sustain yung buhay na mula sa mula hanggang parang ang smooth ng buhay nyo bilang isang Kristiyano ng pagsunod sa Panginoon. But yun yung mga verses din na ginamit para magtuloy. Kasi parang Jonah. Okay, di ba? Yung Resistance. Mga ng kwento ni Jonah. Maraming beses na ganun yung buhay ko. Na maraming beses ako tumakbo, maraming beses akong tumalikod. But dahil nga dun sa pag-ibig ng Panginoon, talagang bumabalik. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya hindi siya tumitigil. Sabi nga kung ang bawat isa pakiramdam natin is parang, sabi nga ni Mark kanina, wala akong plano Hindi ako magaling magplano. But si Lord may plano sa buhay natin. Hindi tumitigil si Lord para magplano sa buhay natin. Minsan napapagod tayo magmahal, but si Lord hindi napapagod magmahal sa bawat isa sa atin. Ayaw mo natin, dumarating yung time na parang tumataligod tayo, tinatalikuran natin ng Diyos, but si Lord kailan naman hindi tayo tinalikuran. Okay, siya mismo yung patuloy na umaabot sa buhay ng bawat isa sa atin. To encourage lang yung bawat isa sa atin na talagang lahat tayo ay pagdadaanan. Dahil nandito pa tayo sa mundo. Okay. Dahil ang mundo wala namang talaga ang mundo is, sabi nga, halos parang lumalala lang ng lumalala. Diba? Meaning, doon natin mas magputuloy na makikita kung paano kalawak
yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin at kung paano siya patuloy na gumagabay sa bawat isa sa atin dahil ng si Vicky madalas nagkukwento parang kahit sa PM parang gusto ko nang bumigay. Dahil sa parang pagkat na pinagdaraanan. But yun yung gusto kong sabihin lang sa bawat isa sa atin. Para tayong vessel. Okay? Nasa tingin natin is parang dumarating sa punto na dahil sa mga struggles or ano mga mistakes natin sa buhay, nawawala yung value natin. But like, yung kwento ng Kintsugi, mas tumaas yung value niya. Kung like, for example, yung Kintsugi, balik tayo doon. Kung paano, sabihin natin, siguro napili siya ng mga $3, parang ganon. Or yen, 3 yen. But dahil dun sa gold, mabibili mo pa ba siya ng 3 yen? Hindi na. Mas mataas na yung value. Kung bibili mo siya, siguro nasa 20, 30 or almost 1,000 nung halaga nung Kintsugi, nung vessel na yon dahil dun sa gold. Which is ganun yung buhay ng bawat isa sa atin. Because of the precious blood of Jesus Christ, mas tumaas yung value ng buhay ng bawat isa sa atin. So, parating tayo sa low moment ng buhay natin, but tataas ulit yung level na pamumuhay natin because ang Panginoon ay kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, yan. Thank you, Pastor James. Ganda nung concept ng Kintsugi. Sinearch ko nga pag nagsasalita eh. Naalala ko yan, parang may documentary nga ako napanood yan. Galing, no? Pag actually sa art scene, nagkakaroon nga ng appreciation ng value ng isang artwork kapag may special na nangyari, may historical value. Kumbaga, ano ba yung nangyari dyan? Ano ba yung mga elements na nakapaloob sa isang artwork? Oo nga, maganda yung konsepto ng Kintsugi. Na-explore ko nga yung konsepto niya. Salamat, Pastor James, Tim, gusto mo, ikaw na hello, kuya, at your back. Gusto niyo sumali. Oo nga, actually gusto niyo sumali. Ate sa'yo. Mag-hi ka naman, kuya. Say hi, hello. Ayan, alright, sige. Ikaw na, Tim. Take it away. Sige ba? Alam mo na yung i-share. Narinig niyo ako? Nice. Okay. Yeah. Nakakatuwa yung ating session na to. Maraming pumasok sa isipan ko and binabalikan ko nga. Lahat pala ito nasa salita ng Panginoon. At medyo ako dahil hindi naawa kundi this is the right time na marinig ko pala si Vicky doon sa struggle. And all of them, lahat naman tayo namin. Pero alam mo kung bakit gano'n. Alam niyo ang totoo kahit anong pinaka magaling na eskwelahan, magaling na tao or magaling na teacher. Sabi nga yung totoo yung pagpapalaki natin sa ating mga anak, there's no perfect school para maghanap tayo. Wala kayong makikita. Anyone, wala. Perfect parents, wala din tayo makikita, di ba? So, wala tayo dyan. Pero kung titingnan natin, yung principle ng Bible, principle ng Panginoon, napakaganda, no? Kasi sabi niya din but bro, kaya mo bang i-push to para makita ng lahat? James 1:5. Para lang makita natin kung tayo yung mga resibo na makakatulong sa atin. Sabi nga, different state lang naman yung ating pinagdaraan. Pero alam natin na kaya may mga struggle tayo para talaga lumapit tayo sa Panginoon. Nakikita niyo na, Tim? Amit pala ako. Wait natin. Yan, James 1:5. Go ahead. Yan. Sabi dyan, if any of you, sabihin na natin tayong lahat ito, lack wisdom. Ano ba yung wisdom, no? Ito yung kaunawaan natin. Sabi ko nga kanina, there's no perfect parents. Naputol yung audio, Tim?
Biglang nag-blackout yung video mo. Hello, Tim. Okay ba? Ayan, yan. Yan, narinig ka na. Na-disconnect kanina eh. No perfect parent yung huling sinabi mo eh. Sabi ko kasi, di ba, wala naman talagang perfect eskwelahan para, di ba, enroll natin yung mga anak natin, tapos sabihin natin, paglabas nila, solid na sila, di ba, perfect na sila ng mga bata. Wala eh. So, makikita natin, habang lumalaki sila, makikita natin yung condition talaga ng panahon natin. Ito ang totoong reality. This is not a juvenile delinquency. Ito ang tinatawag na parent delinquency. Kasi ang katotohanan, maraming pagkukulang tayong mga magulang. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Amerika lang, kung papansin niyo bakit ganun ka wild, ganun ka yung mga tao doon. Diba? At the same time, sabi nga, yung spirit na naroon sa Amerika, pumupunta yan. Kasi, yan eh, gawa ng kaawa yan. Diba? Yung mga, tingnan mo, ang panahon natin, masama na ng masama. Kayo na nagsasabi, diba? Yung panahon natin, hindi na maganda. Anong epekto niya sa atin? So, merong epekto yan na yung paligid natin, either makurap tayo, at the same time, makurap yung mga anak natin. Diba? Nakakatakot. Pero this is the good news. No? May good news. Ang good news ay ang salita ng Diyos. Nandun lahat ang solusyon, nandun lahat ang sikreto, ang kasagutan sa ating mga tanong. Kaya yung balikan natin doon, sabi doon, if any of you lack wisdom, you should ask God. So lahat naman tayo, I know na marunong mag-pray, marunong tayong tumawag sa Panginoon. Di ba? Kaya sabi diyan, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Kasi tayo, ang ginahingi lang natin, Lord, pengi po ng ganito. Lord, pengi po ng ganito. Tulungan mo. Di ba, ganyan tayong tao, no? Ang tawag nga daw doon, ganun daw tayo, pengi noon. No? Pengi noon. Makes sense. Yung mga ganun tao, puro pengi noon na lang eh. Hindi nila alam kung ano talaga yung needs nila. So, makikita mo din, sabi ni James, if any of you lack wisdom, let him ask of God that gave it to all men liberally and upbraided not, and it shall be given him. No wonder, hindi pala ipagkakait ni Lord. Marunong lang tayong humingi ng bagay. No? And this is the right time. Kasi sabi ko nga, totoo, kami rin, ako, magti-teenager na rin yung anak ko. Struggle talaga. Kahit Kristyano na. Alam mo bakit? Di ba tayo nung mga high school tayo, pag sinabi mong, uy, crush mo si ganito, di ba? Crush mo si ganyan, no? Nahihiya ka sabihin, eh. Naputol, Tim. Ayaw yatang ipasabi yung gusto mong sabihin. Naputol ka, Tim. Nahiya eh. Tayo natin. Yan, reconnected. Back online. Go ahead, Tim. Huling salita mo, yung ayaw nating nag-freeze ka na. Oo nga. Sorry. Hindi yan, nalobat na pala. Nalobat na. Ayos lang. Sana ba? Ayun. Hindi, tuloy natin. Kasi sabi ko nga, yung... Same struggle. Oo, pare-pareho tayo. Kahit ako, lumaki na akong Christian. Ano nangyari? Yan, okay na. Naririnig ka na namin. Okay. Yan. Hindi, nangyari nga, di ba, yung ano? Yeah, tuloy. Pare-pareho yung pare-pareho yung struggle natin. Right. Paano lalaki ng maayos, 'di ba? Kaya ang nakita kong solusyon, talagang kailangan nating humingi ng wisdom sa ating Panginoon. 'Di ba? Sabi nga doon, verse 6 pa, but let him ask in faith. So, hindi ka lang hingi dahil gusto lang. So hingi tayo with faith, no? Right. Kailangan natin humingi na may pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Kung titingnan niyo mo sa Romans 10:17, ang faith daw pala nakukuha. Pwede mong buksan, Brother Jel? Yes. Romans 10:17. Tingnan niyo kung ano yung faith na sinasabi ni Pablo. Ayun. At saan pala makukuha ito? 10. Kasi tayong mga tao, meron tayong tinatawag na makataong faith o paniniwala. Pero ang gusto sabihin ng Bible, magkaroon tayo ng paniniwala na
sa Panginoon talaga manggagaling. 17. Yan. So sabi dito ni Paul, so then faith, ano ba yung faith? Cometh by hearing. Yung pananampalatayang sinasabi ni Paul sa ating Panginoon, makukuha nyo lang pala yan kapag tayo'y nakikinig na ng salita ng Diyos. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So itong ginawa natin, hindi masasayang ito. Bakit? Dahil unang-una, ang purpose natin, sabi ng 1 Peter 5, ilagak natin ang lahat ng anxiety natin sa Panginoon. Naalala yung scripture na yun? Cast all your care on Him because He cares for you. Then yung pinag-uusapan natin to, di ba? About sa struggle natin. So alam nyo, pagpapakita lang na ang Panginoon, kaya niya tayong dalhin sa isang katagumpayan. No? Yung problema natin, mga pagsubok natin. Kasi gusto lang naman i-manifest ni Lord yung pagiging healer niya. Kaya tayo nagkakasakit, di ba? Right. Bakit ba nagkakasakit ang tao, di ba? Bakit may Diyos? Para gusto niyang gawin yung ipakilala sa tao na ako ang healer. So bakit may kailangan ng victory sa isang taong na nanlulumo, di ba? Bumabagsak. Para i-display yung character ni Lord, no? So yun din siya. So yung kailangan natin sa nakikita ko sa unang session natin is magkaroon tayo to build a faith, to build a relationship. Not, 'di ba? Not religion o kung ano man yung gusto natin. Ang bibuild natin dito ngayon ay relationship sa Panginoon. Kasi pag meron tayo noon, mga kapatid, mas mapapadali tayong lumapit sa ating Panginoon. So, yun, no? Makikita natin, no? Ay, hindi na siguro ako magpapatotoo, Brother Jel, kasi narinig nyo naman. Pero super struggle ko nung nawala kami dyan sa Pasig. Alam ni James yan. Kasi kung katulad ni Oka, wala na rin siyang parents. Ganon din sa nangyari sa akin. Pero ang maganda naman, since nga may seed tayo na nakapakinig na tayo ng Word of God nung bata pa, medyo nag-struggle ako nung college, struggle ako nung tatrabaho ko. Pero hindi nawalay sa akin yung, 'di ba, yung scripture na sabing ganun, ikwintas mo ang salita ng Diyos. Kumbaga, pag dumadating yung mga pagsubok na ganun, isipin mo lang na may ipoproblem si Lord. All things work together for good to them that love God. Lahat ng nagmamahal sa Panginoon, lahat ng dinadaanan mo, may purpose lang si Lord diyan. Sabi nga kanina ni Apple, para patibayin lang tayo, 'di ba? Para makita natin kung sino talaga tayo. So, ngayon ang nakikita ko, mas kailangan natin ng wisdom galing sa taas, came from above, 'di ba? And then build a relationship or faith sa ating Panginoon. So, this is too much na no sa sinabi ko, no, pero yun yung nakikita ko na makakatulong sa atin sa bawat isa. So, God bless everyone. Thanks. Amen. Tim. Salamat. Di talaga natin mapipigilan yung yung pagkilos ng Panginoon sa kahit anong plano pa natin ng isang magandang event o kahit anong knowledge pa natin na pagpaplano ng perfect na flow sa buhay natin. Kahit yung activity natin na to, di naman natin plinano na ito yung sequence ng sasabihin natin. Oo nga, no? Kusang lumalabas yung kapangyarihan ng Panginoon, 'di ba? Siguro sa pagtatapos natin, mag-pray tayo since mag-3 o'clock na din. And may suggestion lang ako, Brother Jel. Yes, Tim. Yung lahat nung parang katulad niyan, yung struggle natin, pwede ba nating i-note yan? I-list mo lang, alam mo yon, kunyari kay Vicky, kay Katrina, di ba? Yes. Alam mo, kasi makikita natin may resulta yan isang araw. Makikita natin yun. Soon, magiging natin yan. Testimony din sa mga future natin, batchmate na mag-a-attend, di ba? And makikita nila yung paano kumilos yung Panginoon sa atin despite these struggles. Sige, Tim, since may recording naman to, tama. As much as possible yung mga nabanggit kanina, tatry nating squeeze yun sa closing prayer natin. Ano pa ba? May gusto kayong dagdag bago tayo matapos? Or baka may nag-pop up sa inyong idea na or suggestions para sa ang tawag dito, ganitong program na ginagawa natin. Evelyn, may sasabihin ka? Ayan, nag-unmute siya, Evelyn. Baka may sasabihin siya. Hindi. Okay. Tim, may gusto kang idagdag?
Wala naman. Pero maganda rin siguro, no? Yung interaction natin, kung kaya minsan lang, kung hindi man matutuloy, yung iba mag-meet tayo and then mag-zoom yung iba. Pwede ba yun? Yes. Para once in a while. Oo nga eh. Para may personal talaga tayo na interaction. Mali mo pag-uwi ni Apple dito, di ba? Mag-organize tayo ng ano. Tama. Sabihan mo kami Apple Looking forward to that. Yeah. Ayun naman natin na kung ano yung plano ng Panginoon para sa activity na to, hindi natin mapipigilan. Hindi natin kayang unahan siya kung ano yung reason kung bakit nga ba nag-start to, di ba? So, ilang siguro, ako personally, wala akong worries na paano kaya namin gagawin to? Hindi naman kami magagaling sa ganitong bagay, hindi naman ako host or hindi naman ako magaling magsalita o kaya, paano ko kaya sasabihin na ito yung sasabihin niya? Walang ganun, no? And again, wala namang pressure sa atin yon dahil Panginoon naman yung kusang kumikilos as long as may tamang motive lang tayo, hindi para i-uplift i-highlight yung mga sarili natin, instead yung salita ng Panginoon and kung paano talaga kumikilos siya sa buhay natin. And hopefully makasama natin yung iba nating kabatch, no? And magandang start to. Ilan tayo? 2, 4, 6, 8, 10. Nice. Thank you, Mark, sa paghabol, Evelyn. So, siguro mag-closing prayer lang tayo. Sundan ko lang yung sinabi mo bago tayo mag-end. Yes, go ahead. Sinabi mo kanina na si Lord may ginagawa. Actually, hindi naman siya tumitigil. Yeah. Okay, hindi naman tumitigil si Lord sa paggawa sa buhay natin. And even yung sinabi din kanina ni Timothy na magkaroon tayo ng pananampalataya at ibibigay niya yung mga bagay na kinakailangan natin. Pagsisimula lahat yun, sabi, di ba? Sabi nga sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin. Right. Okay. Yun yung key. Yun yung key ng lahat. Na kung hindi natin matutunan lumapit, kahit anong marinig natin, hindi naman natin paniniwalaan eh. O maniniwala tayo, based kung paano natin siya naintindihan. But as long as na hindi tayo nagkakaroon ng personal encounter, maririnig lang natin siya. Kinakailangan natin ng personal na encounter sa Diyos. At mangyayari yun, once natutunan natin lumapit talaga lumapit ng totoong-totoo sa Kanya. Okay, maliwanag yung sinabi sa Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat. Okay, maliwanag yung yung invitation. Di ba? Nag-i-invite siya. Di ba? Eto, invitation sa atin. Parang may online Bible study tayo. Or Bridging the Gap. Parang, ando doon yung sa mind natin ng marami, ano ba yung Bridging the Gap? Ano ba yung Bridging the Gap? Pero kasi, minsan magtatanong tayo, may maririnig tayong mga bagay-bagay o kung ano man napag-usapan dito. Pero hanggang doon lang yun. Yung pagkaalam natin. Hindi yun kalalim. Kung, for example, nagtanong lang ako kay Sir Timothy, kay Melanie, kay Pastor Apple. Nagtanong lang ako ano yung nangyari dito sa Bridging the Gap na to. May makukuha information, but hanggang doon lang yun. Hindi yun lalalim. Lalalim yun kapag ako ay dumating sa punto, sige nga, makikipag-join nga ako. Lalapit nga ako, mag-join ako. Parang gano'n sa Panginoon. Hanggang hindi tayo malapit sa Kanya, walang anuman na mas malalim na pagkaunawa dun sa ginagawa natin para lubusan natin itong maintindihan. Yung invitation na paliwanag. Pagsisimula lahat yun, yung understanding, yung knowledge, yung faith, at yung pagkarinig, di ba sabi doon, faith comes from the hearing. Okay? Hindi mangyayari yon sa buhay natin hanggat hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Hanggat hindi tayo tumutugon doon sa panawagan niya, doon sa invitation. Tama. Okay. Kaya napakalaking bagay na ito nakakatuwa na talagang ando doon yung paglapit. Ando doon yung pagtugon natin sa bawat isa. Sabi nga ni Argel kanina, di naman natin alam kung saan ito pupunta eh. Okay? We plan. But yung success, hindi magbibigay. Si Lord, yung magbibigay na success. And through that, natin yung success nitong ginagawa natin. Kinakailangan natin yung patuloy na paglapit sa Panginoon. Amen. Okay, thank you, Arjun.
Ay, salamat Sir James magandang closing remarks. Just to add lang bro, ang ganda lang, alam mo ba yung meeting natin, this is the act of faith. Meron na tong paggawa ng pananampalataya. Dahil bakit? 'Di ba? Pwede kang hindi mag-Zoom Pwede kang hindi mag-join. Pero yung mag-join ka, hindi na mag-join, nakinig ka pa. 'Di ba? Ilang oras na tayo, nakakailang oras na tayo from one. Ano nyo ba yun, 'di ba? Setup din tayo. Oo. Meron ng kumikilos diyan sa puso natin sa bawat isa. We don't know, pero ang Panginoon alam 'yun. And then that gagawin natin 'to, lalakipan natin ang panalangin. Yun lang. Brother Jeff. Agree. And for sure, pag nakita ng Panginoon na may maling motive tayo on creating this activity, siya mismo yung puputol nito. And pag-pray natin yung isa't isa na huwag tayong magkaroon ng yung kaaway kikilos yan The more na may magandang relationship tayo sa Panginoon, mas targeted tayo ng kaaway na, ganun pala, ikaw pala, next time, dadaling ko dyan yung girlfriend mo para, i-toksoin ka, di ba? Still, kailangan nating ipag-pray yun. Siguro sa hapon na to, bago tayo end the program, manalangin tayo, pagsamasamahin natin yung in spirit. For sure may mga kabigatan tayo. Siguro tikit na lang muna natin yung mga mata natin and let's start praying. Panginoon, salamat Panginoon sa binigay mo Panginoon na oras Panginoon, maiksiman ng mga oras na ito Panginoon para kami ay magsama-sama sa iisang purpose Panginoon to highlight Panginoon yung pagkilos mo sa mga buhay ng bawat isa sa amin Panginoon. Gawin mo ang bawat isa sa amin na maging mapagpakumbaba Panginoon sa kabila ng mga struggle na ito Panginoon, sa kabila ng mga tagumpay Panginoon na ginawa mo sa aming mga buhay Panginoon. Ikaw Panginoon ang naging dahilan Panginoon na sa lahat ng mga pangyayaring ito Panginoon ay hinuhugot mo pa rin kami Panginoon lagi Panginoon sa kabila ng mga pagkukulang namin Panginoon. Di kami karapat-dapat Panginoon sa mga biyayang ito Panginoon, pero palagi mo kaming binibigyan ng reason Panginoon para alalahanin na patuloy kaming bumalik Panginoon sa aming pananampalataya Panginoon. Tulungan mo kami mag-mature Panginoon in growing our faith together Panginoon as brothers in faith Panginoon. Tulungan mo kaming palakasin ng bawat sa Panginoon. Namang struggles Panginoon na hindi na namin ma-share Panginoon sa hapon na ito Panginoon, from what we've shared from Vicky, kay Kat, kay Apple, kay Melanie, kay Evelyn, kay Mark, kay James, kay Timothy at kay Oscar Panginoon. Tulungan mo kami Panginoon na patuloy na lumapit Panginoon sa inyong harapan Panginoon, kagaya na shinare kanina ni Sir James Panginoon, na palagi naming isipin, i-consider Panginoon ang paglapit Panginoon sa anumang bagay Panginoon na humahadlang Panginoon, anumang aspect ng aming mga buhay katulad ng trabaho, ang technology Panginoon, ang aming mga pamilya. Instead, gamitin namin ito Panginoon na mas lalo pang magkaroon ng inspirasyon Panginoon na lumapit sa inyong harapan. Sa hapon na ito, salamat minsan pa sa inyong pagkilos Panginoon, sa inyong banal na spirito na patuloy na gumagabay sa amin Panginoon. At sana sa mga susunod na Sabado Panginoon, samahan mo ulit kami Panginoon sa pag-gather namin together, and hopefully we can extend this experience Panginoon sa aming mga kabatch Panginoon, na i-share kagaya na shinare kanina ni Apple Panginoon, i-share ang magandang experience na ito Panginoon ng pagkilos mo sa aming buhay. Salamat ulit sa hapon na ito Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay sa anumang gagawin namin sa aming mga bahay at sa aming mga commitment tomorrow sa Sunday Panginoon. Help us get back to church, to listen to your word as always Panginoon. After noon, sa gitna ng mga struggle namin across the week Panginoon, ikaw ang laging gumabay sa amin. At ang lahat ng papuri at pasasalamat ay aming binabalik sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.